Ang utos kasi ni Kristo ay bibigyan ng kalooban o kaloob. So sa anong intensyon? Ang intensyon kasi ay para maging malakas at madagdagan ang pananampalataya, para maisakatuparan ang pinakamahalagang layunin, ang magsama-sama sa pagkakatipon, pagdalo at paggawa ng mga gawaing magpupuri at magluluwalhati sa Diyos. Kasi iyon lang naman ang gagawin sa ikalawang buhay. Nakasulat sa Apokalipsis yan, 24/7 silang nagpupuri, araw at gabi. Kaya kung aware kayo na iyon lang ang gagawin sa ikalawang buhay, hindi po pwede na dito pa lang sa mundo ay hindi ninyo isinasabuhay ang pagpuri at pagluwalhati sa Diyos ng sama-sama. Kaya nga, iba-iba ang pamamaraan. Pero isa ang intensyon, ang ipunin at magsama-sama para magpuri at magluluwalhati. Iyon ang layunin ng pagdalo. Ngayon, ang point of view dito, nagpapagal si Brad Ellie. Nandiyan na si Brad Daniel, kasama-sama na nila, para magtupad ang kautusan na magsama-samang magpuri bilang isang kongregasyon. Kasi utos yon, hindi pwedeng magkabahagi. So ang tanong, nung nag-exit kayo, meron ba kayo noon ng kongregasyon na sama-samang nagpupuri at nagluluwalhati, may pananampalatayang may gawang mabuti sa lipunan? Ang sagot, wala, kasi hayag nagkakabahagi. Exiters na kayo, dapat iisa ang diwa, pero nagkakabahabahagi pa rin kayo. Yung iba nagki-climb ng agnostic at ang iba ay atheist. Dahil dito, napawalang bisa ang layunin na magsama-sama sa pagpuri as congregation, na maghandog ng awit at maglululhati sa Diyos as one. Wala na sa inyo, inalis na sa inyo. Kung aware kayong may Diyos, yun lang naman ang gagawin sa ikalawang buhay. Magpuri, araw at gabi. Pero dito pa lang sa mundo, hiwa-hiwalayin na kayo. At isa pa, may nagtatayo ng mga sariling kongregasyon, sina Willie Santiago, marami pa. Si CJ Perez, halimbawa, pero ang kongregasyon nila ay walang mabuti gawa sa lipunan na gaya ng massive public charity. Ang pananampalataya nila ay hindi nakikita sa mabubuting gawa para sa lipunan, tulad ng bahay ampunan, libreng eskwelahan o anumang gawaing mabuti para sa lipunan. Wala sila niyan. Nagtatayo ng ibang iglesia, puro paninira, puro chismis. Pero walang gawang mabuti sa lipunan, hindi sila gaya ng MC Guy Cares na may serbisyo muna sa lipunan bago balita. Point of view. Point of view takeaways. 1. Ang tunay na layunin ng pananampalataya ay isabuhay, hindi lang pag-usapan. Mula sa halimbawa mo, malinaw na utos ni Kristo ang magsama-sama sa pagpuri at pagluluwalhati sa Diyos. Hindi ito basta tradisyon o ritual lang. Ito ay aktibong pagsasabuhay ng pananampalataya. Kung alam natin na sa ikalawang buhay ay ito lang ang gagawin, mali na dito pa lang sa mundo ay hindi natin ito isinasabuhay. Ang wisdom dito, huwag ipagwalang bahala ang practice sa kasalukuyan kung alam mo ang ultimate goal ng pananampalataya. 2. Iisa dapat ang intensyon, pero iba-iba ang pamamaraan. Maraming paraan para makapagsama-sama sa pagkilala at pagpupuri sa Diyos, pero dapat iisa ang puso at intensyon, ang magpuri at magluluwalhati. Kahit may iba't ibang approach o estilo, kapag ang layunin ay malinaw, nagkakaroon ng pagkakaisa. Wisdom, ang unity of purpose ay mas mahalaga kaysa sa uniformity ng pamamaraan. 3. Kapag nagkakabahagi, nawawala ang bisa ng layunin. Kung ang mga miyembro ay nagkakahiwalay o nagkakalahati-hati sa mga sektang walang malinaw na mabuting gawa sa lipunan, nawala ang orihinal na layunin. Magsama-sama sa pagkilala sa Diyos. Ang lesson, ang pagkakaisa sa kongregasyon ay hindi lang bilang organisasyon, kundi bilang collective expression ng faith at action sa lipunan. 4. Pananampalataya ay dapat may visible na epekto sa lipunan. Hindi sapat ang puro salita at sama-sama lang. Dapat may konkreto itong magandang epekto, tulad ng bahay ampunan, libreng edukasyon, o anumang gawaing may positibong kontribusyon sa komunidad. Wisdom, ang pananampalataya na walang gawa ay incomplete. Ang faith without works ay dead, literal. 5. Ang phantom faith o sekta-sekta na organisasyon ay nagpapakita ng maling focus. Ang mga nagtatayo ng sariling iglesia na puro intriga, paninira at chismis ay hindi nakatuon sa pangunahing layunin ng pananampalataya. Wisdom, kung ang layunin mo ay makalapit sa Diyos, dapat nakafocus sa constructive at positive output, hindi sa conflict o divisiveness. 6. Consistency between current life and eternal life is key. Kung ang ikalawang buhay ay magpupuri at magluluwalhati, dapat may practice na dito sa mundo. Hindi pwedeng dulo lang ng faith ay sa langit. Wisdom, ang pagkilos ngayon ay preview o rehearsal ng eternal life. Kung paano mo pinapakita ang faith dito, iyon ang magiging baseline ng iyong spiritual na maturity. 7. Self-awareness at reflection ay practical na para maiwasan ang pagkahati-hati. Kung aware ka sa purpose, kaya mong i-check ang sarili kung ikaw ba ay nakikipaghiwalay o nakikilahok sa divisiveness.
Wisdom, prefrontal cortex, limbic system approach. Isipin, suriin, kumilos sa tama bago hayaang emotions o ego ang humatak sa maling landas. 8. Ang pagkilos sa pananampalataya ay dapat holistic, spiritual plus social impact. Hindi lang basta spiritual experience o ritual, kundi may epekto sa komunidad. Wisdom, faith is not self-serving, it's outward-facing. Kapag nakatulong sa lipunan, nakatulong ka rin sa pagbuo ng kongregasyon at community na sharing nagpapalakas sa collective faith. Sa madaling sabi, hindi lang basta sama-sama sa congregation ang importante, kundi ang isa ang intensyon at may konkretong epekto sa lipunan. Kung hindi, nagiging phantom ang faith, maganda sa salita, pero wala sa gawa. Wisdom, ang tunay na faith ay nakikita sa action at unity, at ito ang magpupuri at magluluwalhati sa Diyos sa tunay na mundo at sa ikalawang buhay.